Si Pilandok at ang mga buwaya. Muling isinalaysay ni Victoria Anunuevo, guhit naman ni Cora D. Albano. Isang umaga, inutusan si Pilandok ng kanyang ina na mamitas ng mangga sa nayo ng mabunga. Kailangan niyang tumawid ng malaking ilog para makakuha ng mga mangga sa mabunga. Ngunit nasira ang tulay sa malaking ilog at maraming buwaya sa ilog. Kinausap ni Pilandok ang pinunong buwaya para humingi ng pahintulot makatawid sa ilog. Hindi pwede. Ungol ng pinunong buwaya. Kinakain namin ang sinumang tumawid sa ilog. Mukhang gutom na gutom ang mga buhaya at nag-isip si Pilandok ng paraan upang ligtas na makasunod sa utos ng ina. Ilan pa kayong lahat? Tanong ni Pilandok. 20. Mabilis na sagot ng pinunong buhaya. Nagkunwari si Pilandok na isa-isang binilang ang mga buhayang nakalutang sa ilog. Bakit sa tingin ko'y 10 lang kayo? Hindi. 20 kami. Giit ng pinunong buhaya. Pero 10 lang ang nakikita ko. Ulit ni Pilandok. Imposible. Sigaw ng buhaya. 20 kami. Teka, Malumanay na sabi ni Pilandok. mabuti pa, humilera kayong lahat para mabilang ko at baka may nawawala. Sumunod naman sa kanyang mungkahi ang mga buhaya at humanay ng magkakadikit. Para matiyak ko, Patuloy ni Pilandok. tutungtong ako sa bawat bilangin ko. 1, Bilang ni Pilandok at tumungtong sa pinunong buhaya sa tabi ng pampang. 2, At lumipat siya sa ikalawang buhaya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
17, 18, 19. At lumundag siya sa kabilang pampang bago isinigaw ang 20! dali-daling namitas ng mangga si Pilandok. Napuno ang kanyang dalang bayong sa mga hinog, malakit, matamis na mangga. Kumain pa muna siya at nakatulog sa busog. Hapon na nang magising si Pilandok. Anong tuwa niya nang makitang tahimik at walang buhaya sa ilog. Nainip siguro sa paghihintay sa akin. At nakangiti siyang lumusong sa ilog. Ngunit, nag-aabang pala ang mga buhaya. Nang nasa gitna na siya ng ilog, ay biglang naglitawan ang mga buhaya. Huli na para makatakbo pabalik sa pampang ang kawawang si Pilandok. Naku! Mabutit, narito pa kayo. Nakangiti kahit takot si Pilandok. Tulungan naman ninyo akong tumawid dahil ang bigat ng mga dala kong mangga at baka malunod ako sa gitna ng ilog. Kakainin pa namin. Ungol ng pinunong buhaya. Itong mangga ko na lang ang kainin ninyo. Alok ni Pilandok. Masarap ito. Ikaw ang gusto namin. Ungol ng mga buhaya. Teka. Mabilis na nag-isip si Pilandok. Bakit ba gusto ninyo akong kainin? Dahil masarap ang iyong atay. Sagot ng naglalaway na pinunong buhaya. Naku, sayang! At nalungkot kunwa si Pilandok. At bakit? Nagtatakang tanong ng pinunong buhaya. Kasi masamang mabasa ang aking atay. Paliwanag ni Pilandok. Kaya iniwan ko sa bahay. Pero kung yun ang gusto ninyo ay kukunin ko. Bago nakapag-isip ang mga buhaya, ay sumakay na siya sa likod ng pinunong buhaya. Sige, Sabi niya. ihatid mo ako sa kabila at kukunin ko ang aking atay sa aming bahay. At yun nga ang nangyari. Sakay ng pinunong buhaya si Pilandok, pagtawid ng ilog, pabalik. Pagdating sa pampang, agad siyang lumukso at tumakbong pauwi, kasabay ang sabing, Hintayin ninyo ako ha! At kukunin ko ang aking atay! 2 beses na linlang ni Pilandok ang mga gutom na buhaya sa ilog. Napakatanga ng mga buhaya dahil umasang babalik pa si Pilandok para ibigay ang atay. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik nga si Pilandok at may daladalang isang putol ng kahoy. Natuwa ang mga buhaya pagbalik ni Pilandok. Oh, nasaan ang atay mo? Sabik na tanong nila, Teka muna. paliwanag ni Pilandok. Lumaki ang atay ko nang iwan ko sa bahay. Gusto kong sukatin kung sino sa inyo ang may pinakamalaking bunganga para siya ang bibigyan ko ng aking malaking atay. Ako yun! Sigaw ng pinunong buhaya at ibinuka ng todo ang kanyang bunganga. Tingnan natin. Sabi ni Pilandok. Lumapit si Pilandok sa pinunong buhaya at saka itinukod sa nakabukang bunganga nito ang hawak na kaputol ng kahoy. Pagkatapos, mabilis siyang lumayo sa pampang, huli na lang maisip ng pinunong buhaya na nalinlang na naman siya ng tusong si Pilandok.
Sigaw ng pinunong buhaya, ngunit hindi niya maisara ang bunganga dahil sa nakatukod na kahoy. At yan ang kwentong si Pilandok at ang mga buhaya.